Kayo'y nanunood ng GSMC TV. Malalaman na ang mga pinakahuling balita sa Balitang 30. Susundan naman ito ng GSMC Documentaries. Headlines ngayon. Metro Manila at mga karatig probinsya bumabangon matapos ang kalamidad. Kalakhan ng Luzon at Visayas mananatiling maulan. Ikatlong sona ni Pinoy pinasinayaan ng sambayanan, alamin ang pulso ng bayan. Bilateral naval exercise isasagawa ng Pilipinas at Amerika. DepEd K-12 Educational Program kasado na. Palasyo, walang kinalaman sa pagtanggi ni Senator Trilon sa CJ nomination. Palasyo, pinagtanggol ang pagpapautang ng Pilipinas ng $1 bilyong. Mga taxi driver, umaray sa bagong oil price hike. At sa balitang abroad, Mars rover ng Amerika nakalapag na sa planetang Mars. Mabilis at maaasahang balita, kasama si Bernard Tan. Live mula sa GSMC TV Studios, ito ang Balitang 30. Mabuhay bansang Pilipinas! Ako ang inyong lingkod kasama ang kabalitaan Bernard Tan. Magsama-sama tayo sa loob ng 30 minutong balitaan para kayo'y magkaroon ng mga kaalaman at impormasyon na inyong magagamit sa mga pang-araw-araw na pamumuhay. Dito lang yan syempre sa naungunang news program sa bansa, ang Balitang 30. Una sa ating mga balita, matapos sumalanta at kumitil ng maraming buhay ang matinding habagat, muli nang sumikat ang haring araw sa Metro Manila at mga karating probinsya nito. Isang tanda ng panibagong pag-asa para sa lahat ng naapektuhan. Ngayon nagtutulong-tulong ang pamahalaan at ang iba't ibang sektor ng lipunan para muling makabangon ang lahat ng tinamaan ng matinding dilubyo. Narito ang special report ni Claire Rivas. Matapos ang halos 1 linggong paghagupit ng hanging habagat, unti-unting bumabangon ang mga kababayang nalugmok sa matinding pagbaha. 3 araw nang tumigil ang ulan sa Metro Manila, ngunit ramdam pa rin ang dilubyong pinagdaanan. Saan ka man tumingin, maraming larawan ng pagdurusa, ng karukaan, ng pagpipilit bumalik sa normal. Ngunit likas sa mga Pilipino ang pagiging matatag kahit sa gitna ng kalamidad. Dito nasusukat ang hangganan ng kabayanihan na likas sa marami nating kababayan. Tulad ng ilog na ito ng San Juan, na umapaw at lumubog sa UERM sa kasagsagan ng pananalasa ng hanging habagat, umaapaw din ang tulong na tuloy-tuloy na umaagos sa daloy ng buhay ng mga nasalanta. Narito kami ngayon sa Caritas, Manila, kasama ang mga mag-aaral ng Carlos P. Garcia High School. Ito ang pakikiisa ng paaralan para sa mga biktima ng hanging habagat. Sila ay nag-aalay ng oras para sa pagre-repack ng mga relief para sa mga nasalanta ng matinding baha ng nakaraang habagat. At tulad ng agos nitong walang hanggan, siya ring agos ng pag-asa na nasisilayan sa bawat sikat ng araw pagkatapos ng tag-ulan. Ito po si Claire Rivas para sa Balitang 30. Bagamat gumaganda na ang panahon at sumisilip na si Haring Araw, asahan pa rin ang mga kababayan natin sa Luzon at Visayas partikular na magpapatuloy ang maulang panahon. Ayon kasi sa Pag-asa, isang bagyo sa timog ng Taiwan ang nakakaapekto ngayon sa hanging habagat ng bansa. Dagdag pa rito ang panibagong low pressure area na namataan sa hilagang silangan ng bansa. Wala pa naman nakikitang senyales ang Pag-asa na may potensyal ang namataang low pressure area na maging isang ganap na bagyo. Pero pinapayuhan pa rin ang lahat na laging maging handa sa masamang panahon. Huwag kalimutan ng payong, bota at kapote sa ating mga lakad. Kinansila ang ilang domestic flights dahil sa masamang panahon.
Ayon sa Ninoy Aquino International Airport Media Affairs, kabilang sa mga kinansela ang Cebu Pacific Flight 5J892 na Manila to Katiklan at Flight 5J895 na Katiklan to Manila. Kanselado rin ang biyahe ng Cebu Pacific Flight 5J898 na biyaheng Katiklan to Manila at Flight 5J908 na biyaheng Manila to Katiklan rin. Pati ang Zest Air Philippines kinansela rin ang ilang mga domestic flights patungo sa ilang mga lalawigan sa Visayas. Abangan lang ang abiso ng mga nabanggit na airline companies kung kailan magre-resume ang mga nakanselang flights. Samantala sa ibang mga balita, ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Noynoy Aquino, pinasinayaan ng sambayan ng Pilipino. Alamin natin kung ano ang nilalaman ng sona ng Pangulo at kung paano ito makakaapekto sa bawat isa. Narito ang Balitang 30 Exclusive Report. Walang imposible. Ito ang tema ng ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Benigno Aquino sa kanyang pagharap sa sambayan ng Pilipino na itinuturing niyang mga boss. Napatunayan na po natin posible ang imposible. Ang trabaho natin ngayon siguruhing magpapatuloy ang pagbabago tungo sa tunay na katarungan, matapos man ang ating termino. Tumagal ng 1.5 oras ang sona ng Pangulo. Pinalakpakan ng Pangulo na mahigit 100 beses. Patunay ito sa tiwala at pagkabilib ng lahat sa bawat salitang binibitiwan ni Pinoy. Isa sa pinakamaugong na isyong binanggit ng Pangulo ay ang pagsusulong ng RH Bill. Patupad po tayo ng reforma. Tinanggal ang gastusing hindi kailangan, hinabol ang mga tiwali, at ipinakita sa mundong open for business under new management na ang Pilipinas. Ipinakita ng Pangulo ang kanyang mga accomplishments at mga nagawa para sa publiko sa pamamagitan ng mga visual aids. Nakapaloob dito ang mga numero, mga charts at graphical representations na nagpapakita ng mga positibong marka ng kanyang gabinete. Ilan sa mga accomplishments na ipinakita ng Pangulo sa SONA ay ang pagtaas ng GDP ng bansa, pagtaas ng employment rate, pagtaas ng budget sa edukasyon at iba pang mga sangay ng pamahalaan. Kasama na rin ang mas pinalawak na pagtulong ng pamahalaan sa mga nasa sektor ng agrikultura. Nito pong first quarter ng 2012, ang GDP growth natin 6.4%. Ayon sa Bloomberg Business Week, and I quote, "Keep an eye on the Philippines," close quote. Ang Foreign Policy Magazine, pati isa sa mga pinuno ng ASEAN 100, nagsabing maaari daw tayong maging, and I quote, "Asia's next tiger," close quote. Aminado rin ang Pangulo na marami pang dapat gawin ng Pilipinas para marating ang kaunlaran at ang tinatamasa ng bawat isa na kaginhawaan. Makakamit lamang daw ito sa pamamagitan ng pagtutulungan ng bawat isa at ng pamahalaan. Para sa Balitang 30, Bernard Tan. Samantala sa kaugnay na balita, nag-ikot ang Balitang 30 News Team para pulsuhan ang sambayanan sa naging sona ng mahal na Pangulo. Swak naman kaya sa panlasa ni Juan de la Cruz ang mga sinabi ng Pangulo sa kanyang sona? Malalaman natin yan sa report ni Jessica Saria. Muli na namang sinubaybayan ng ating mga kababayan ang ikatlong State of the Nation Address ng Pangulong Noynoy Aquino. At tulad ng inaasahan, umani ito ng samut-saring reaksyon. Ano po yung masasabi niyo sa latest na sona ni Pangulong Noynoy Aquino? Hindi ako approve. Bakit ma'am? Bakit hindi po approve? Eh kasi, naghirap pa rin ang Pilipinas. Parang wala lang kasi meron na rin siyang nakapagkaso sa edukasyon. Nagdagdag siya ng K-12. Nagdagdag siya sa K-12 pero hindi niya muna pinunan yung mga pakulangan. Dapat pinunan niya muna yung pakulangan bago siya nagdagdag. Kung may mga dismayado, meron pa rin namang approve at believe kay Pinoy. Kung bibigyan niyo siya ng grade, ilan ang ibibigay niyo sa kanya? Walang problema, sir. Kung bibigyan niyo po siya, sir, ng grade, ilan ang ibibigay niyo sa kanya? Ang masasabi ko, okay naman, kaya lang may tanong ko. Ang iba naman ay talagang believe na believe. Yun nga, sinabi ko, lahat na nagagawa niya. Iba't iba pa rin ang reaksyon ni Juan de la Cruz sa nakalipas na sona ng Pangulo.
Kung may mga approve, hindi pa rin mawawala ang mga napapailing. Ngunit isa lamang talaga ang nais ng ating mga kababayan, at ito ay ang pagbabago at pagginhawa ng kanilang kalagayang matagal na nilang hinahangad. Ito si Jessica Saria para sa Balitang 30. Magsasagawa ng 8 araw na bilateral naval exercise ng Pilipinas at Amerika. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valse Idaraos ito, sa Setyembre 2 hanggang 10 sa bahagi ng Eastern Mindanao. Bahagi ito ng Mutual Defense Board sa ilalim ng Cooperation Upload and Readiness Training Exercise o CARAT. Kasama sa joint exercise ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard. 22 bansa ang kasama sa itinuturing na pinakamalaking naval exercise. Layo nitong palakasin ang maritime security at kahandaan ng Pilipinas sa panahon ng kalamidad. Kasado na ang K-12 program ng Department of Education para palakasin ang sistema ng edukasyon sa bansa. Ano ba ang K-12 program at pabor kaya ang mga magulang at mag-aaral dito? Malalaman natin yan sa report ni Bebe Bohol. Unti-unting ipinapatupad ang K-12 program na naglalayon na bigyan ang mga estudyante ng sapat na panahon upang matutunan ang mga konsepto, kakayahan at upang mayanda ang mga magtatapos para sa kolehiyo, mid-level, skill development, pagtatrabaho at pagnenegosyo. Kabilang ang kindergarten sa halos 28 milyong estudyante na papasok sa elementarya, high school at kolehiyo ngayong taon. Tinaya ng Department of Education ang enrollment na aabot sa mahigit 45,000 pampublikong paaralang elementarya at high school sa 21.49 million. May 1.73 million sa kindergarten, 14 million sa elementarya at 5.76 million sa high school. Wala pang taya ang DepEd sa bilang ng enrollment sa mga pribadong eskwelahan. Ngunit kung pagbabasihan ang mga nakalipas na taon, maaaring nasa 3 milyon ang nag-enroll sa kinder, elementary at high school. Sa kolehiyo, inaasahan ng Commission on Higher Education ang mahigit 3 milyong estudyante na nag-enroll sa 2,247 pampubliko at pribadong higher education institutions. Bebe Bohol para sa Balitang 30. Marami pa kami mga balitang hatid sa aming pagbabalik. Magbabalik ang Balitang 30 makalipas ng ilang paalala.